Una sa lahat, salamat Natasha sa pag-imbita sa akin. Napaka-ironiko na ngayon matapos ang ilang buwan ng usapan tungkol sa malaking pangarap at mga himala ng lupon ng kapayapaan sa Gaza. Kailangan nilang bawasan ito sa isang maliit na plano sa napakaliit na espasyo para lang maipakita sa mundo na kahit papaano ay may ginagawa kami. At sa tingin ko, ang pangunahing hamon dito ay ang Hamas ay nakaupo pa rin sa mesa at patuloy pa rin tinatrato bilang isang pampulitikang entidad na may kapangyarihan sa Gaza. Maging ang mga taga-Gaza mismo ay lumabas at nag-alsa laban sa Hamas at sinabi nilang ayaw namin sa Hamas, gusto namin, kami, hindi nila kami kinakatawan. Hindi nakikinig ang Cairo at Board of Peace doon, pero patuloy silang nakikipag-usap sa Hamas. Iyan ang dahilan kung bakit tayo naipit at hindi sila umuusad sa plano na inaasahan nila. Tama. Ang lupon ng kapayapaan ay mula sa pangakong muling itatayo ang buong Gaza sa loob ng 100 araw. Na yon ay napaplano na lang ng pansamantalang kampo ng mga portable cabin para sa maliit na bahagi ng populasyon nito na, ayon sa aming pagkakaintindi, ay hindi pa rin magiging handa bago mag-Desyembre sa pinakamaaga. Ito ba ay isang planong naging seryoso talaga? O ito ba ay palaging isang uri ng pampulitikang palabas na ginawa lang para bigyan si Trump ng mapag-uusapan habang wala namang totoong nababago sa aktwal na sitwasyon? Sa totoo lang, isa ako sa mga taong malaki ang pag-asa tungkol sa planong ito. Napakalinaw nito, napakadirekta. May malinaw itong mga hakbang, ibig kong sabihin, tungkol sa kung sino ang dapat gumawa ng ano. Pero naipit ito sa pinakaunang bagay na siyang pagdidisarma sa Hamas na hanggang ngayon ay wala pang nakakagawa. Sa totoo lang, kahit ang mga regional na aktor tulad ng Turkey, Qatar, Egypt na alam nating panig talaga sa Hamas at hindi sa Israel, ay hindi rin kayang maglagay ng sapat na pressure sa Hamas para gawin yon. Isa pang malaking pangakong ginawa ng ilang mga aktor, lalo na ng mga mayayamang regional na aktor, ay ang pagpupundo nila sa plano para sa Gaza. At kung titingnan mo kung gaano kalaki ang perang nalikom hanggang ngayon, maliit lang ito kumpara sa 450 bilyong dolyar na dapat sanang makolekta. Sa tingin ko, mga 17 bilyong dolyar pa lang ang nalikom hanggang ngayon. 17 bilyong dolyar, oo, ang nalikom hanggang ngayon. Kaya ang pinag-uusapan natin ay isang plano na hindi makausad dahil lang sa ang mga taong nangakong itutulak ito ay hindi naman nagbibigay ng nararapat na ambag. Tama. Alam mo, gusto ko talagang pag-usapan na kahit may tigil-putukan, patuloy pa rin nating nakikita ang ganitong uri ng labanan. Patuloy pa rin umatake ang IDF sa tinatawag nilang mga target ng Hamas. Nakikita pa rin natin ang mga sibilyang nasawi at nasugatan sa mga pang-ataking ito. Maraming takot ang mga taga-Gaza base sa ating pagkaunawa na maaring magkaroon ng panibagong malawakang opensiba sa Gaza habang papalapit ang eleksyon dito sa Israel ngayong Oktubre. Ano sa tingin mo ang papel at responsibilidad ng Israel sa ngayon pagdating sa kahit papaano ay pagsubok na muling itayo ang bahagi ng Gaza Strip para sa mga sibilyang naapektuhan ng patuloy na digmaan na ito? Napakahirap ng tanong na yan, pero naniniwala ako na taos-puso ang Israel sa hangarin nitong makahanap ng solusyon para sa mga taga-Gaza. Dahil ito ay hindi direkta o sa katunayan ay direkta na nagdudulot ng mas ligtas na mga hangganan ng Israel at mas mataas na seguridad sa loob ng Israel. Taos-puso ang Israel. Pero tingnan din natin kung ano ang kaya nilang gawin. Sa puntong ito, habang aktibo pa rin ang Hamas sa Gaza, ang tanging magagawa ng Israel ay protektahan ang sarili nitong mga mamamayan, protektahan ang sarili nitong mga tao, at tiyakin na ang Hamas, ang Islamic Jihad at lahat ng mga grupong ito ay mananatiling malayo hanggat maaari. Kasabay nito, nagbigay na ang Israel ng lugar para makapagsimula ang Board of Peace ng kanilang pilot plan sa buffer zone. Kaya tingnan natin kung paano ito uusad. Gayun din, direktang nakikipagtulungan ang Israel sa International Stabilization Force. Nakita natin na sumali tapos umalis sa Morocco na nakakagulat dahil isa ito sa mga bansa ng Abraham Accord. Tingnan natin kung paano uusad ang mga bagay mula doon. May papel ang Israel, pero hindi ito ang pangunahing aktor. Ang Cairo, Ankara at Doha ang mga pangunahing aktor. Sila ang dapat magpatigil sa Hamas at tiyakin na mawala ang kapangyarihan ng Hamas kapwa sa politika at militar sa Gaza.